Sa wakas, nagkaroon na ulit kami ng internet. The past 2 weeks kasi mga idol, pinutol yung internet namin. Struggle malala. Ito na yung bawi ko sa inyo ngayon. At pag-uusapan natin ngayon itong rookie ng Dallas Mavericks na si Dereck Lively at kung bakit importante and special siya sa team na ito. Tulad nito mga idol, since ultimate weapon nga po itong si Luka, alam ni Lively kung paano gumalaw at mag-react sa mga ganyang setup na depensa ng kalaban sa kanilang star. Nag-show si Gobert, nag-slip naman po itong si Lively. Ang malupit pa dito ay yung physicality. Sasaluhin sana ni Towns tong si Lively pero ayang binangga niya. Pwedeng tawagan ng foul yan si Lively kasi mukhang in-extend niya yung braso niya para sa pagtanggap ng contact. Pero playoffs to, hindi na siguro yan tatawagan. Kinailangan tuloy bumalik ni Gobert dyan sa kanya. Walang ginawang stats si Lively dito mga idol pero palag-palag talaga siya sa mga veteranong bigs na ito ng Timberwolves. Ang kinailangan na lang tuloy problemahin ni Luka ay itong si Ant-Man na nasa Gedli na lang niya. Tapos si Lively, ganyan din na pumapalag talaga sa box out. Gusto mo yan mula sa rookie mo. Kung akong veterano na si Goberto tapos yung rookie ang tatapat sa akin, di ba? Hindi ba dapat kakayan-kayanin ko lang to? Like may pride ako na kayang-kaya ko dapat tong rookie na ito. Pero wala eh, hindi naman kasi ganyan si Gobert at madalas decoy lang siya sa kanilang opensa talaga. Naharangan siya ni Lively. And tignan nyo to, si Luka nawala sa pwesto sa depensa. Wala siyang tinatao ngayon and obviously hindi kailangan ni Jones ng help dito kontra sa matandang si Mike Conley. So sino yung nag-instruct sa kanya? Si Lively. Tinuturuan siya kung saan ba dapat siya pumesto sa depensa. Tapos ang kagandahan pa kay Lively, siya rin po ang nag-switch dyan kay Anderson. Hindi lang yan mga idol, nag-help din siya para hindi maka-atake si Rudy. Talk about getting active talaga sa depensa, siya rin po yung nag-close out sa labas. At yung presensya niyang mga idol yung naging dahilan din para i-reverse ni slow-mo to. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build-up ng channel natin. Sa sobrang nagiging active talaga si Lively early in this game, binibigyan na rin siya ni Rudy. At like we said, palag-palag lang talaga si Dereck. Muntik pa kang makascore si Jones kasi walang tumalon sa Wolves. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Syempre, nagbe-benefit tong si Lively rin sa atensyon na nakukuha ni Luka at sa husay din niya na maghimay at mag-breakdown ng depensa. Isipin niyo, tatlo na tong dumedepensa sa kanya at si Rudy lumulubog na rin dyan para makover din niya yung pag-roll ni Lively. Pero this is Luka rin talaga. Napakamit niya si Rudy para sa love na ito. Again mga idol, kung veterano ka, dapat lang kinakayan-kayanan mo to eh. Hindi man lang binomba ni Rudy at nakipaglaban lang vertically. Ganda pa rin ang depensa ng rookie sa kanya. Hindi nakascore, ano ba yan? Nagbe-benefit si Lively kay Luka mga idol as much as si Luka rin po ay nagbe-benefit kay Lively. Tignan nyo rito, pick play na naman to nung dalawa and since cooking malala na si Doncic, ganyan na. Dinadalawa na siya ni Rudy at Anderson, leaving Lively rito na tinatao na ni Ant-Man. Since pwedeng anytime talaga biglang iba to ni Luka to sa ere para saluhin ni Lively, lumipat na lang din po si Anderson dyan sa kanya and si Gobert, in-anticipate din po yung pasa. At yung pasa, wala, hindi nangyari. Ganyan ang inside presence ni Lively at pagiging lob threat niya. Kaya sa susunod na play, inulit nila yan pero wala nang tao dito sa kanilang kaliwa. Diba kanina andyan nga galing si Edwards, ganun pa rin mga idol. May nag-rotate na maliit para tapatan si Lively, na foul na lang siya. So apparently biglang natapat na lang si Edwards kay Lively dito kasi kabababa lang nilang lahat eh. At ano yung sinasabi natin kanina pa? Inside presence mga idol. Tignan nyo kung paano nagkumahog ang depensa noong nakita ni Lively ang opportunity para umangat siya. Sa pag-drive ni Kyrie kasi biglang nagtuturo na to si Lively sa itaas na senyas nga po para humingi siya ng alley-oop. Lahat sila dyan ay gustong humarang din sa drive ni Kyrie. Si Edwards at Conley inaabangan na siya. Si Towns lumipat na doon kay Lively. Bali nahigop ni Lively at Kai yung depensa para protektahan nila ang loob, leaving yung shooter nila na open sa corner. Ang galing din.
Pag may magaling ka talaga na player tulad ng isang Kyrie Irving, isang screen lang ang kailangan niya. Hindi pa nga lapat na lapat tong screen ni Lively pero nagawan pa rin niya to ng paraan. Sabay tignan niyo ulit si Lively, sasagu pa talaga siya kay Gobert dyan. Siya pa nga ang instigator Gusto mong nakikita mo yan sa rookie big man mo syempre. And yung activity rin mga idol, kung tutuusin rebound na ni Edwards to andito na si Anta at andito lang si Lively. Pero hustle malala talaga siya at nagbaka sakali na matap niya. Yun nga rin po yung nangyari mga idol at na last touch pa ni Edwards. Kung hindi po ginawa ni Lively yan, malamang kuhang-kuha na ni Edwards yung bola. Bali yan yung maganda talaga kay Lively mga idol. Kahit pa-rookie pa lang, mukhang hindi siya nasisilaw sa bright lights at hindi nagpapadaig sa mga bigs ng mini. Sa Gobert ganun pa rin Para sa akin kung may mentality lang siya ng isang dissenting offensive player, kayang-kaya niya si Lively Pero na-hold pa rin ni Lively yung sarili niya kontra rito. Props talaga sa ginawa ng rookie ng Mavs mga idol. Panigurado sa finals, magkakaroon din siya ng importante na role para sa Dallas, lalong-lalo na sa pag-switch kina JT or Jaylen Brown. Abangan nyo yung preview natin sa finals mga idol. Pasensya na rin talaga kasi hindi tayo nakakapag-upload. Yung Globe dito sa amin, naputol yung connection. Pero nagpalit naman na tayo ng internet provider. Kaya sorry, sobrang delayed nito. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch. Siyempre, ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan. Paubos na po ang ating stocks. Mga 5 na lang ata. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa ating TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.